Kumbaga may hangganan lang yung hayop. Dito, hindi na pa ganito, ganun. Pabalik-balik. 30 taon, 35 years na tayo. Habang may buhay. No? 35 Habang may years. lakas, sige. Kaya talaga, totoo yun. 36 Hanggang now, may dugo. 36. 36 na lang. Hanggat may dugong Nangalalay umapatak tayo. kay Sister Del, kailangan manatili sa Amen. kanyang salita. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Manatili kayo sa akin. At ako'y mananatili sa inyo. Sabay pa tayo. Kaya nga, sabi nga natin, oo nga naman, na hindi naman tayo nanatili sa iba, na hindi tumagal. Yung mga diablo, hindi tumagal sa atin. Pero sabi nga natin, labanan natin ng mabuti ang masama. At ngayon, bago ako magsimula, hindi pa ako nagtutok niyan eh. Kailangan magdasal muna tayo. Ipanalangin natin ang mga nangyayari ngayon sa mundo. Amen. Brother, napanood ko kanina ang pinost mo na yung lugar ng London, kung paano nalulusaw ang mga bagay sa sobrang init na nangyayari sa kanila. Grabe, ano? Ang London, alam ko, maano doon, malamig dati. Kaya eh. nga. Pero ngayon, kakaiba na. Talagang nalulusaw yung mga hawakan ng Ganda-ganda. kotse, makikita mong nalulusaw. Na yung mga espalto ay nalulusaw. Ganon katindi ang init na naranasan ng mga tao doon. Kaya sa ating panalangin, nawa ay magkaisa na naman tayo, hindi lamang tayo nakapokus sa gera, kundi sa lahat ng mga bagay na nangyayari doon sa kanila. Ngunit taliwas naman sa atin, kahapon pa ako, hindi tumitigil sa kakadasal kay Lord na wag munang umulan dahil ang aming manggagawa ng aming bahay sa Friday pa raw. Nasabi ko nga, Lord, ang akin lang, wag mo munang papatak yung ulan. Pwede ba? Please. Talagang nakikiusap ako sa Kanya. Siguro sabi natin lahat naman tayo ay pinagbibigyan ng Diyos. Amen? Kapag humingi ka ng bagay na hindi magagawa ng tao, ngunit magagawa ni Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Okay, magdadasal na tayo, Ter. Okay, mabuti dumating na sila, Sister Carmen, para kasama tayo sa pananalangin sa ating Panginoon. Amen. Amang banal, Diyos na dakila, Amang Yahweh, magandang hapon sa iyo, Ama. Ama, narito kami ng iyong mga anak, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa kabutihan mo sa amin, Ama. Maraming salamat, Ama, sa paggabay mo palagi sa amin. Lalo-lalo na sa iyong mga anak na umaasa at nananalig sa iyo. Ama, sa mga oras na ito, huwag mo nang tingnan ang aming mga pagkukulang. Huwag mo nang tingnan ang aming mga pagkakamali, ang aming mga pagkakasala. Bagkus, Ama, yung paghingi namin ng abag at tulong sa iyo sa mga oras na ito. Ama, itinataas ko sa iyo ang gera kung saan nangyayari pa rin ngayon sa lugar ng Israel at ng kalaban niya. Sa Israel at yung kalaban niya. Natunay nga po, Ama, na kung paano mo na hinipo si President ng Amerika, Trump. Natunay nga po, Ama, na kung paano mo sila hinipo ang dalawang presidenteng ito, ay ganon din ang hinihiling ko sa iyo sa magkalaban na ito. Hipuin mo ang bawat puso nila, Ama, na magbago ang kanilang kaisipan na huwag nila ipagpatuloy ang gerang ito, na hindi naman ito tama na para ipagpatuloy nila. Ama, sa amin lang yun. Hinihingi namin sa iyo na alam ko, Ama, ang aming hinihingan ay sobra-sobra ang iyong kapangyarihan. Ang kapangyarihan mo, Ama, ay sobra-sobra. Pwede mong sabihin ngayon din ay wala na ang gera, titigil na ang gera, ay pwedeng mangyayari. Ngunit ang kalooban mo pa rin, Ama, ang masusunod. Ano ang titig mo sa mga taong ito. Kami po, Ama, wala kaming hinihingi, kundi mabuti para sa amin ito. Amen. At ganun din, Ama, ang London na ito, ang lugar ng London, kung paano nilulusaw ang mga bagay doon na talagang sobrang super init ang kanilang naranasan. Ama, ito ba yung climate change na nangyayari na sa kanila?
Sa amin po, sa lugar na ito, sa Pilipinas, nararamdaman na rin namin, ngunit hindi pa rin namin nararamdaman ang super init na to, Ama. Kaya nga, Ama, kahabagan mo ang mga tao dito, Ama. O ito lamang ang pamamaraan para tawagin ka rin nila, Ama, ang Yahweh. Natunay nga po, O Diyos, na ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Ikaw ang Diyos na totoo, tapat nga, Ama, sa iyong mga pangako. Kaya nga, Ama, alang-alang sa amin, nananalig sa iyo. Ako'y sumasampalataya, Ama, na magagawa mo, O Diyos, ang mga bagay na ito. Ama, pwede ba, Ama, napadalan mo sila, Ama, ng kalamigan sa lugar na iyo. Kung pwede ka, Ama, paulanin mo na lang para masigaw ang kanilang kainitan sa lugar na iyo. Kaya, Ama, ang lahat ng ito, Ama, ay inaangkin ko na sa pangalan ng anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Okay? Kaya nga lang, pagkatapos ng dasal, may kanta pa. Pero iksian ko na. Pero sabi nga natin, kahit walang gitara, pwede namang umawit, Sister Mel. Alam ko, relay naman to ng mga elder dito. At alam ninyo yan. Lalo-lalo na si Sister Carmen. Talaga yung mga awit nito, ito'y kapanahunan namin. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the war? It's ended when you say goodbye. Palakpakan po natin ang ating buwan na Panginoon. Maraming palakpak! Maraming palakpak! God is good! All the time! God is Now and good. forever! Praise the the Lord. Lord. Tunay nga pong praise the Lord talaga. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Na ang ating pagbasa ay hindi mabuti. Pero mabuti dahil alam natin, nakasangga natin ang Diyos. Amen? Ito na po ay nasa seminar na natin. Ito pala ang ibig sabihin ng ating punong lingkod. Bakit nasa seminar na? Dahil marami pang tao na hindi pa kilala kung sino ang kalaban. Ang kalaban natin dito ay hindi mga pangkaraniwang tao, mga demonyo. At tao rin ang gagamitin, brother. Amen? Tao rin ang gagamitin. Sabi nga ng asawa ko, alam mo yung masamang espiritu talaga, masamang espiritu talaga. Ang iniisip ko kanina, isa lang na hindi maganda. Pangalawa, pangatlo, magiging 5 pa. Kaya nga ginagawa ko, buksan ko agad ang TV sa mesa. At pinalalayas ko ang demonyo. Aba, marunong na magpalayas ang asawa ko, brother. Diba mabuti ang Diyos? Na sharing lang kami sa kusina, sharing lang. Hindi naman ako nagtutok sa kanila, sa kanya. Pinaririnig ko lang sa kanya na hindi natin kalaban yan. Tao rin ang gamitin. Pwede ako ang gamitin sa iyo. Tandaan mo yan, pwede rin ako ang gamitin sa iyo. Kaya kailangan maging marunong ka, maging matalino ka sa kaharap mo. Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Tunay nga po, nag-aanyong maamo rin yan. Ngunit dito sa kaharap ng ating Panginoon, mababangis sila. Babagsik na. Mabagsik sila. Na yan ay talagang Kailangan makadaan. pwede ma-share ko na sa Aklan kami pumunta ng aking kapatid na talagang alam naman natin ang kapatid natin ito'y panglaban sa mga demonyo at ginamit siya ng mga pagkakataon noon. Hindi lang nagpapatuloy ngayon. Dahil sabi natin na lahat, na lumayas na siguro yung mga demonyo, kaya tumigil na. Amen? Alam mo yung pinuntahan namin sa Aklan, mababagsik ang mga demonyo na inalihan yung magkakapatid. Naalipin talaga. Inalipin sila na dati nag-iisalay daw sila dito sa Maynila. Hindi pa naman sila, brother, siguro talagang ganap na talagang sila ay nabaptism of the Holy Spirit o tinanggap nila ang mga bagay na yun. Try lang naman na ginamit nila yun sa tatay nila, yung pag-pray over. Nilundagan sila, naging matapang sila. Alam mo, sabi natin kahit tatanikalaan mo yun, yung magkapatid na yun, kahit tanikala na ang nakagapo sa kanila, kayang-kaya nilang kalabin. Talagang ang demonyo talagang malakas ang kumapit sa kanila. Alam mo, brother, sa totoo lang, siguro sa lakas ng faith ng ating kapatid, nailabas niya yun. Pinagawa ng mayor talaga ng kulungan yung dalawang magkapatid na yun, kulungan na puro mga bakal. Alam mo, nung dumating siya,
Pinabuksan yon doon sa kagawad ng barangay namin. Pinabuksan yung pinto. Alam mo, nadala pa namin sa Kalibo yung bata. Pinakain pa na namin sa Jollibee. Nagulat ang mga tao doon sa lugar namin. Bakit na ilabas ang mga batang yan? Delikado yan! Sabi ng kapatid ko, huwag ka lumapit yan! Marami nang napatay yan! Sabi gano'n. Pero sabi ko nga, talagang sa totoo lang, yun ang sinasabi ng ating Panginoon, kilala ko si Kristo, kilala ko si Pablo, sino ka? Lulundangan ka. Pero si Pablo kilala. Kaya nga, ang ibig sabihin, siguro, kilala kami nung demonyo, kaya sila lumuko. Amen? Talakpakan po natin ang ating buhay ng Panginoon. Napakaganda pa ng ating ebanghelyo yun, ay sharing ko lang. Para, sabi nga natin, tao rin ang gagamitin ng demonyo. Kaya nga dito sa ating ebanghelyo, kung paano ang ating Panginoon ay talagang hinarap ng demonyo. Ngunit sila lumuko sa ating Panginoon. Ang demonyong ito ay talagang kumbaga wala nang talaga silang wala nang taong lumalapit dahil sa sobrang takot sa kanila. Nasa ano na sila nakatira eh. Nasa libingan. Nasa libingan na sila nakatira. Kaya nung sinalubong nila si Jesus, ang tanong ni Jesus, ilan kayo? Ano ang sagot? Polotong ang ibig sabihin. Sangkatutak sila doon sa katawan ng tao. Kanyang inaalikin ng demonyo. Kaya nga, sabi nga ng ating Panginoon, nakiusap yung inaalihan ng demonyo, ginagamit siya. Sabi ng demonyo kay Jesus na, kung pwede po, kami pupuntahin mo na lang sa kawan ng mga babuyan. Ay ilan yung babuyan doon? 2,000. Kaya nga nung nilundagan ng demonyo, ang mga babuyan doon, nagsitakbuhan. Nagsitalon doon sa ilog yung mga babuyan. Ay ilan yung baboy na yun? 2,000. Kaya ganun karami ang umaalitin doon sa tao yun. Ang ibig sabihin nun, ganun karami ang demonyo nakakapit sa tao. Kaya nga, kaya tubig. Pambihira lang ang mangyayari yun, nasabi nga natin. Kapag pagkaganon na ang kumakapit sa yung demonyo, talagang hindi mo na yun kaya. Kailangan mo na si Kristo. Amen? Kailangan na natin ang Diyos. Kailangan na natin ang Panginoon. Na wala naman talagang ibang tutulong sa atin, kundi ang Diyos. Na kung paano nakalaya ang taong ito, pinalaya ni Jesus, ganon din tayo palalayain ng ating Panginoon. Amen. Kahit nasabi hindi sa demonyo, mga sakit at karamdaman. Ito yung lugar na ito. Ito yung lugar na ito yung healing. Na dito tayo pagagalingin ng ating Panginoon. Alam mo, kanina lang sa akin pinaisip na talagang dito ang kagalingan natin. Dahil ito, noon pa lang sa simula, ang programa ay ito ang healing natin sa lugar na ito. Kaya nga ikaw ay may sakit at karamdaman, pumunta ka ayon sa iyong faith at pananalig kay Lord, kay Jesus. Jack, ikaw ay gagaling. Amen? Amen. Gagaling ka ba? Amen. Gagaling ba tayo? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay ng Panginoon. Ayon sa iyong pananalig. Kung paano nananalig ka ang demonyo nga. Yumuyo ko kay Jesus, demonyo na nga. Kilala nila si Jesus. Tayo pa kaya, nakilala na natin ang Diyos. Amen? Kaya nga, alam naman natin na tayong lahat ay inaalitin. Na kung ano man ang umaalitin sa ating sakit, karamdaman, problema, sa kawalan. Totoo yun. Sabihin lang natin sa Diyos ang ating mga pangailangan. Amen. Tsak yun. Ibibigay ba? Amen. Ibigay ba sa atin? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay. Ikaw pa. Okay na lang. Hallelujah. Hallelujah. Kaya huwag kayong hallelujah. Matatakot. Hallelujah. Mag-aalala, mangamba. Hallelujah. Lalong-lalo na hallelujah. Kayong mga tagapaglingkod. Hallelujah. Hallelujah. Kayo'y pinalaya na ng iyong Panginoong Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng bagay na umaalitin. Hallelujah. Hallelujah. Noong una pa man, hallelujah, siya'y tinanggap. Hallelujah. Sa iyo. Hallelujah. Ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah.
dadaloy at dadaloy Hallelujah. sa inyong buong katauhan. Hallelujah. Ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Dahil ito ang tutulong Hallelujah. sa inyo sa lahat ng Hallelujah. sa inyong Hallelujah. Oo nga. Saan pa ba tayo? Andito na tayo eh. Wala na tayong pupuntahan. Ito na. Hahanap ka pa kung saan. Kaya nga, ginagawa na lahat ng ating punong lingkod ko ano ang Amen. gagawin sa pananampalataya natin. Nasa yun na yun eh. Ibinigay na sa atin. Ano Sa pa ba? tao na palagay. Saan pa ba tayo pupunta? Kundi kay Kristo lang. Wala naman tayong pupuntahan siya. Wala na tayong pupuntahan. Dito na talaga. Sabi na natin, pumunta ka man sa iba-ibang community, hahanapin mo pa rin ang lugar ng set na spirit free. Ako, ang dami ko nang pinuntahang mga community, pero dito talaga ako at least. Dahil ito'y tahanan natin. Dito tayo sa ating tahanan. Amen. Na dito tayo nagsimula. Dito tayo bineld ng ating punong lingkod. Dito tayo natuto, dito tayo natutong manalangin, mag-opening prayer, mag-moderator, ano pa ba? Napakawala mo namang utang na loob kung hindi mo yun titingnan. Kung babalikan mo ang mga nangyayari. Ano ba yan? Ako, binabalikan ko palagi ang nangyayari sa aking buhay na talaga, wala naman talaga akong alam nung pumasok dito. Wala talagang alam. As wala. Kaya maraming salamat po kay Ama. Thank you po. Maraming salamat po. Okay na? Okay na? Tawagin mo na sister. Doon sa taas. Doon sa may bakery. Dako na po tayo. Pangalawa, dako na pahayag ng paghahari ng Diyos. Sa ating panahon. Sa ating panahon, diba? Magtatanong siya. Amen.